Nakikita ko nasa 300% na yung markup ng nung pasok sa amin ng income namin. 10 taon na ang large-scale printing business ni John Edison sa Valenzuela. Ayon sa kanya, peak season talaga para sa kanilang nasa ganitong negosyo ang panahon ng eleksyon. Nauna na rin ipinahayag ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na makapagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga Pilipino ang napipintong halalan 2025. Alam natin na mayroong mga activities, especially ang ating mga exercises related to political exercises makakatulong sa pagdadagdag ng mga hanap buhay. Ayon naman sa ekonomistang si Sir Percival Peña Reyes, malaki ang pinakakawalang pondo tuwing election season. Kaya talagang maraming oportunidad para kumita sa ganitong panahon. In fact, kung titignan natin yung datos, it can add up to a full percentage point in your GDP growth rate itong election years. Brought about by yung election spending kasi maraming pera umiikot yan eh. Dahil sa dami ng ginagawa ngayong mga campaign material ng printing business ni John Edison, pansamantala siyang kumuha ng karagdagang trabahador na makakatulong sa kanyang shop. Kailangan po talaga yun para din po yung production namin is mapabilis tsaka mas magkaroon kami ng mas production na tinatawag. Ngayon bali kumuha na ako ng 10 na yan tuloy-tuloy. Bali shifting naman sila. Naniniwala naman si Peña Reyes na bukod sa negosyo na gaya ng kay John Edison, iba't ibang industriya rin ang nakikinabang sa campaign spending ng mga politiko, katulad ng advertisers, transport services, entourage accommodations, endorsers, pati na rin ang maliliit na campaign workers na nagtatrabaho para sa mga kandidato. Kasi siyempre babayaran pa rin yan, Guro, kahit na 500 para sa isang araw, o 1,000, diba? Hindi na masama yun, pero yun nga lang. Pagkatapos ng election, paano na? So, transitory yung effect niya. Yung mga election years, that's why you see, a spike in GDP growth and employment. Pero after that, hindi naman siya nasusustain well after that. Ayon sa ekonomista, mahirap na gawing permanenteng hanap buhay ang ganitong klaseng trabaho, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Stable job pa rin ang ganda na hanapin, imbis na umasa sa mga ganito. Kasi parang ayuda, di ba? It will come and go lang eh. Hindi siya permanent na talaga social income, stable social income. Binigyan din ng DOLE na hindi sila umaasa rito para mapababa ang unemployment rate sa bansa. Pwedeng masabi ng karagdagang hanap buhay dyan siguro bonus in close quote. Pero tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga programa, mga plano at mga proyekto ng pamahalaan, bahagi ang Department of Labor and Employment na masustain natin yung level ng employment, mapababa ang underemployment. Dagdag pa ng kalihim, sa kabila ng mga trabaho na dala ng kasalukuyang political exercises ng iba't ibang kandidato, maigi pa rin na mabigyan ng mga Pilipino ng tiyak na pagkakakitaan na hindi mawawala anuman ang dumating na panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.